Hello guys, this is Edwin Maglon. So once again, welcome to Vlogbag TV. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa age limit o age discrimination ba ang tawag doon sa mga agency, lalo na sa pag-apply natin ng abroad. Session na muli, nandito po ako sa aking opisina sa garahe ng aking boss. Bali, pag mag-apply po tayo ng trabaho, lalo sa ibang bansa, hindi mawawala po yung age limit. Sa atin naman sa Pilipinas, ayos naman po kasi sinabatas na po yung yung age discrimination. Po sa RA 10911. Ito po yung pinagbabawal sa batas ang pag-imprenta o publishing na anumang notice o patalastas na may kaugnayan sa employment na nalaglalagay ng diskriminasyon o limitasyon sa edad. Bawal ding ideklara ang edad sa hiring process o hindi tanggapin ang aplikante dahil lamang sa edad nito. Bawal rin sa RA 10911 na pagsahang i-dismiss isang empleyado dahil may edad na ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng early retirement. Po, okay naman po sa Pilipinas dahil naipasa na po ang batas na yan. Ano pa yata ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero bakit nga ba sa mga agency pa-abroad ay hindi pa rin tinatanggap ang mga may edad? Kalimitan pa rito, 20 to 30 years old. Kaya naman, yun po, pagdating sa Middle East o sa Asia. Pero sa pagdating sa Europe naman, may mga tinatanggap na 40 above. Minsan nga, umabot pa ng 55. Pagdating sa Europe, yun po ang aking nalaman o na-search sa isang, sabihin natin, pinagkakatiwalaang agency. Basa ko po siya. Nagkakaroon po ng questioning sa edad. Sa kanila naman po, wala po silang discrimination. Pero po ang employer sa ibang bansa, yun po ang nagbibigay ng requirements sa mga agency kung sino o anong edad ang kanilang dapat tanggapin. Kaya po, sinasabi natin na hindi na tayo po pwede, live na tayo. May mga bansa, certain country na po pwede po yung 40 above. Sa Middle East naman po, 40, alam po, 44, 45 pwede pa rin eh. Lalo na pag skilled ka, skilled worker ka. Pwede ka pa nun. Kaya second timer, third timer. Yun po, may isang video lang po ito kapag naisip ko lang po na i-share sa inyo, mabigyan po kayo ng idea kung bakit nga ba mayroong mga age limit. Hindi po kagustuhan ng ng mga agency, kundi requirements ng mga employer yun sa kanila na dapat nilang tanggapin ay ganito, conforme rin sa bansa. Kasi po ako, nawala na po ako ng pag-asa before, kasi 904 na po ako. Awa naman ng Diyos at pinaloob niya na ako po'y pag-apply, pwede sa pagkakataon, hiring po ako sa Europa. Kaya pwede po yun. 44 na po ako, pataas, pwede sa Europe. Nga naman po, swerte lang po talaga. Kailangan po natin na tiyaga, maghanap ng trabaho, mag-apply, at panalangin po. Kung mga walang panalangin sa atin. Yun po, masaya naman na po ako dahil dito sa Pilipinas, wala na po palang kailan ko na rin nalaman na matagal na palang walang age limit pag mag-apply tayo locally. Kasi nga po, ang pinagbatayan nila, kaya ang mga OFW nagtatagal sa ibang bansa, kung gusto pa magtrabaho, halimbawa, nasa line of 4 na sila or 5 na sila, gusto na nilang mag-for good o sabihin natin, umuwi na sa Pilipinas o pang sa Pilipinas lang mag-work, hindi naman po kasi uubra dahil meron tayong age limit. Kaya yun, sinabatas po yun
na wala na pong age limit dito locally, dito sa atin. Kaya bawal na rin mag-maskil ng mga social media, sa advertisement. Bawal na rin pong maglagay ng age limit kung tatanggapin ka kung ganitong edad mo. Wala na po yun dito sa Pilipinas po. Pero muli, ang ulitin ko po, pag mag-apply po tayo sa abroad, meron pong age limit pero hindi po sa agency galing yun. Sa employer po nila galing yun. Kaya po nagkakaroon po siya ng age limit. Yun po, malinaw na rin po sa akin yun. Research ko po. Hindi po si Edwin Maglonso. Hindi po sinasabi. Nangarap po tayo, plano, at umaksyon. Kung meron po kayong gustong topic, question, comment down below lang po. Then pag-usapan po natin yan. Hindi natin kakalimutan subscribe, mag-share, and like po ito kung meron po kayong nakuha, idea o nakatunan po sa kapit. Maraming po salamat. God bless po. Magagat po tayo lahat. Sabi.